Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trixie, may nakuhang ebidensya laban sa kampo nila Lilet na makapagpapatalo sa kampo nila. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Napilitan si CRD na payagan si Lilet at si Kurt na hawakan ang kaso ni Samson matapos sabay mag-file ng resignation letter si Kurt at si Lilet dahil gusto nila Lilet na panindigan ang kasong hahawakan nila dahil naumpisahan na nila ito bago pa ang bagong rules sa firm nila CRD. Kaya naman tuwang-tuwa ang dalawang magkaibigan na si Lilet at si Kurt dahil sa wakas ay nagpakumbaba si CRD at pinayagan sila na humawak ng kaso sa labas. Nagwika si CRD na kinakailangan nila itong ipanalo. Napangiti na lang si Calorena sa pagsunod ng asawa niya sa kanya na magpakumbaba sa ngalan ng kanilang law firm. Dahil alam ni Calorena na malaking kawalan si Lilet kung sakaling umalis ito sa firm nila. Sa bahay ng mga engano, nakauwi na ng bahay si Ramir. Nagtataka si Patricia kung bakit lagi na lang wala sa bahay itong si Trixie at ngayon ay aalis na naman ito. Nagpaalam si Trixie na pupunta siya sa paaralan nila dahil marami daw si Trixie pinagkakaabalahan sa paaralan. Habang si Patricia ay busy naman sa pag-aalaga at pagpapakain dito kay Ramir. Nang makaalis na nga si Trixie ay kasabay naman na umalis si Patricia para may kunin na gamit sa kanilang kusina. Nagpumilit si Ramir na makatayo ng wheelchair nito pero sadyang mahina pa ang katawan ni Ramir kaya natumba lang si Ramir habang nanginginig ang kanyang katawan. Gustong-gusto na ni Ramir na gumaling para mabunyag na ni Ramir ang buong katotohanan. Maya-maya, biglang dumating si Patricia. Napansin ni Patricia na hindi na nakaayos ang mga paa ni Ramir, kaya tinanong ni Patricia si Ramir na sinubukan mo bang tumayo? Huwag mo nang pilitin ang sarili mo dahil kahit kailan ay hinding-hindi ka na makakatayo at makakapagsalita. Hindi po pwede na masabi mo sa babae mo at sa anak mong bastarda ang lihim na sinabi mo sa akin. Hindi sila po pwedeng maging masaya. At kahit baldado nga itong si Ramir, kitang-kita at bakas na bakas sa mukha nito na nagagalit siya sa ginagawa ng asawa niyang si Patricia. Kumpleto na nga ang kampo nila Lilet. Handang-handa na nga sila na humarap sa unang trial sa korte. Nagpaalam nga muna si Lilet na magpunta muna sa banyo. Tinawagan ni Ces si Lilet at ginudlak ito sa haharapin nitong kaso. Maya-maya, pagtapos ng usapan na magtinang, bigla na lang sumulpot itong si Trixie. Ininis ni Trixie si Lilet pero pinakuusapan ulit ni Lilet si Trixie na wag nang dumikit kay Eira. Pero matigas itong si Trixie. Nag-umpisa na ang paglilitis sa korte. Sumalang na si Feliz sa witness stand at isinalaysay lahat ng nangyari sa kanila. Binaliktad ni Feliz lahat ng kwento ni Samson kay Lilet. Kaya naman napasigaw si Samson sa korte at tinanggi lahat ng paratang sa kanya ni Feliz na si Samson mismo ang nagsabi na kumuha sila ng baby maker. Nagalit ang judge kay Samson kaya binalaan ng judge ang counsel na humahawak dito kay Samson na kung hindi mapipigil si Samson ay mapipilitan ang korte na palabasin itong si Samson. Nagpatuloy si Feliz sa pagsasalaysay niya sa korte. Nasabi ni Feliz na lumagpas na sa kasunduan si Ayla at si Samson at may relasyon ang dalawang ito. Gulat na gulat si Genesis sa nalaman mula kay Feliz.
Ngayon lang kasi nalaman ni Genesis na ganun na pala ang nangyayari sa kapatid niya at kay Samson. Dahil pinagkatiwalaan ni Genesis si Samson, hindi makapaniwala si Samson sa lahat ng sinabi ni Feliz sa korte. Dahil naninindigan pa din si Samson na tama lang ang ginawa nila ni Ayla dahil yun ang ginagawa ng isang baby maker. Matapos ang mahabang tanungan ni Eira sa kliyente nitong si Feliz, sunod na nagtanong itong si Kurt. Labis na nagisa si Feliz sa mga tanungan ni Kurt sa kanya. Halos magkanda-utal-utal na si Feliz para lang makasagot sa mga katanungan ni Kurt. Hindi alam ni Feliz kung paano malulusutan ang mga baong tanong ni Kurt sa kanya. Sunod naman si Lilet. Nabigla si Feliz sa tanong ni Lilet. Sinubukang magpaliwanag ni Feliz pero binara agad ito ni Lilet na oo o hindi lang ang pupwedeng isagot ni Feliz. Galit na galit naman si Eira sa ginawa ni Lilet kay Feliz. Halos makorner na nga si Feliz sa galing ng mga tanong ni Lilet at Kurt kay Feliz na halos gisahin na si Feliz sa sarili nitong mantika. Pagtapos ng unang hearing nila sa korte, nakarinig si Feliz ng mga masasakit na salita mula sa mga kaibigan niya na tumutulong sa kanya sa pagtitinda. Nagwika ang isa, "Hinahayaan mo lang masira kayo ng asawa mo. Teacher ka pa naman, saan napunta ang utak mo? Anong nangyari sa'yo, Ma'am Feliz?" Sumagot si Feliz, "Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Niloko ako ng asawa ko, kaya dapat lang sa kanya na makulong." Sa pagpapatuloy ng hearing, ginalingan ni Feliz ang pag-iinarte niya sa korte, gaya ng utos sa kanya nitong si Eira, na kinakailangang maging kaaya-aya ang pag-arte nito sa korte para panigan sila ng korte. Nakumbinsi ni Feliz si Genesis sa lahat ng isinalaysay nito sa korte. Kaya naman pagtapos ng hearing, hinarap agad ni Genesis si Samson. Sa sobrang galit ni Genesis, nasuntok niyang bigla si Samson. Nagwika si Genesis, "Tinarantado mo ang kapatid ko. Wala sa usapan yun, di ba? Gagawa lang kayo ng bata. Ginawa mong kabit ang kapatid ko." Hindi pumalag si Samson kay Genesis, kaya inawat na ni Ayla ang kapatid niya. Sumagot si Ayla, "Alam mo kuya, kung hindi mo kaya yung hirap, yung gulo, lumayo ka na lang. Ano naman kung nagmamahalan kami ni Sir Samson?" Nagimbal sila Lilet sa revelasyong sinabi nila Ayla sa harap mismo nitong sila Lilet. Maya-maya, biglang dumating ang kampo nila Eira. Nagsabi si Eira, "So it's true, nagmamahalan nga kayo ni Samson." Sumagot si Lilet, "Ano bang pinagsasasabi mo?" Umepal at sumagot si Trixie, "Bawal mag-lie, I caught everything as in lahat." Gulat na gulat ang kampo nila Lilet. Kanina pa pala nakikinig at pinapanood ni Trixie ang magkapatid na si Ayla at si Genesis sa mga sagutan nito. At ang malaking problema nga ay nakunan lahat ito ni Trixie. At handa nga si Trixie na ilabas sa korte ang video na nakuha niya. Ano kaya ang ipapalusot nila Lilet sa korte sa videong ipapakita ni Trixie sa korte? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.